Tampok sa farmers, cooperators at fisherfolk celebration ang iba't ibang lokal na produkto sa Batangas City. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Sabi nga sa sikat na awiting pambata na Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Pero hindi magkakaroon ng mga halaman at gulay kung wala ang mga magigiting na magsasaka. At ang mga sari-saring ani gaya ng mais, kakao at iba pang mga uri ng gulay, tampok sa isinagawang Farmers, Cooperators, Fisherfolk Celebration ngayong araw sa Office of the City Agriculture. Time out muna sa bukid, dito muna sila sa syudad para ibenta at itampok ang mga pinaghirapang itanim at anihing mga produkto. Para kay Aling Rosario, malaking bagay ang mga ganitong programa para kahit papaano raw ay makilala ang kanilang mga produkto at makabawi rin sa naranasang pagkalugi nang maapektuhan sila ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Ang naging production namin ay halos kalahati hong nawala. Malaking tulong na din pong ibinibahagi nila po sa aming mga magmamais. Na-encounter po namin kung paano na mapapalago yung ibang mga halaman. Para sa lokal na pamahalaan ng lungsod at lalawigan, isang pagpupugay at pasasalamat ang selebrasyong ito para sa mga magsasaka at mangingisda. Sila po kasi ang mga kaagapay sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa lungsod ng Batangas. Saludo po kami sa inyo dahil kung hindi dahil po sa inyo, wala po kaming masustansya, ligtas, at preskong gulay at prutas sa aming hapagkainan. Bago tayo mag-umpisa na isang proyekto, kailangan may merkado. Napakahirap po na yung ating mga bida ngayon, ang ating mga magsasaka, tanim ng tanim, wala namang pupuntahan ang kanilang ano. So, minamarapat po natin na ganun ang mangyari. Tampok din dito ang ipinagmamalaking produktong buri o ang lokal na asukal na makukuha mula sa puno ng buli sa Isla Verde. Ito ang pangunahing pangkabuhayan ng mga taga Isla Verde, kaya laking tuwa ng mga residente na unti-unti nang nakikilala ang kanilang produkto. Dito po makikita at makikilala ng iba-ibang ahensya, iba-ibang NGO at saka po yung mga negosyante na makita nila ang aming produkto na yari sa buli. Dito po nagmumula ang mga pinag-aaral namin sa aming mga anak, nagiging hanap buhay po ng aming mga kababaihan, mga senior, yung mga nagis na po naming mga ninuno, ito po talaga ang mga nagpalaki sa kanila. Kaugnay ng selebrasyon, may panawagan naman ang alkalde ng lungsod at Department of Agriculture sa mga magsasaka. Mga magulang nating farmers, fisher folks, ang pakiusap ko sa inyo, isama niyo sa diskusyon ng inyong mga anak. Sabihin niyo sa inyong mga anak, anak, ako nga ay i-research mo ano nga ang mga bagong pamamaraan ngayon sa pagtatanim. Baka yan ay unti-unti mapupukaw ho natin ang interest o yung kagustuhan ho ng ating mga anak to go into farming. Huwag po nating itigil ang ating gawain sa pag-produce lang ng pagkain. Ano po, maging negosyante po tayo. Sa totoo lang po, ang pagsasaka ay napakagandang negosyo. Ano po, hanggat may taong kumakain, hanggat ang Pilipino ay nabubuhay, kailangan ng pagsasaka. Pag-aaralan daw ng pamahalang lungsod kung paano mahihikayat ang mga kabataan sa pagtatrabaho sa bukirin. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.